Sa video natin ngayon ay kekwento ko sa inyo ang drama action thriller movie noong 1993 na pinamagatang 3 Days of a Blind Girl. Nagsimula ang movie kay Nieng na nagkaroon ng eye operation at sinabi sa kanya ng doktor na 2 to 3 days pa bago bumalik ang kanyang paningin. Ang asawa naman niyang si Jack ay isang surgeon kaya afford nilang kumuha ng yaya na makakatulong ni Nieng. Kinuha nila si May bilang katulong at ginagawa nito lahat ng trabaho sa bahay habang napagsasabay nito ang pakikipaglandian sa isang pulis. Inakit din siya nito sa isang concert at pumayag naman siya pero sa kondisyon na ipadevelop muna niya ang photo roll ni na Jack dahil baka mapagalitan siya ng mga ito kapag nakalimutan niya. Sa unang araw ng pagkabulag ni Nieng ay naging masaya silang mag-asawa dahil inaasar siya ni Jack. Pero hindi niya makakasama si Jack sa kanyang recovery dahil aalis ito ng bansa para sa conference sa Macau. Nang umalis na si Jack ay umalis din si May dahil bibili pa ito ng kanyang gamot sa asthma. Dahil mag-isa na lang siya sa bahay ay lumabas na lang siya para makipaglaro sa kanyang aso. Nang makawala ang aso ay agad itong umalis pero dumating ang lalaki para etali ulit ang aso at ibalik sa doghouse nito. Siya ay si Sam at nandito siya para makita si Jack. Magkaklase sila noong high school at inoperahan din ni Jack sa puso ang asawa ni Sam. Inakit ito ni Nieng na magkape sa loob pero inalalayan lang siya ni Sam at umalis na rin. Nakatulog na si Nieng at pagkagising niya ay malakas ang ulan. Hindi pa rin bumabalik si May kaya nag-aalala na siya. Si Sam naman ay bumalik sa loob ng bahay dahil ayon dito ay hindi pa siya nakakasakay ng taxi dahil masama ang panahon. Pinapasok naman ito ni Nieng at sabay pa silang kumain. Pinahiram din niya ang damit ni Jack kay Sam dahil basang-basa ito. After nilang kumain ay nagkwento si Sam tungkol sa kanyang asawa. Ayon sa kanya ay masaya sila noong una pero nang tumagal na ay nag-iiba na ito. Hindi na rin daw siya hinahayagan makipaglaro ng injection game dahil madumi ang kanyang mga kamay. Nang tumigil na ang ulan ay umalis na rin si Sam pero pakiramdam pa rin ni Nieng ay may tao pa rin sa loob at sumusunod sa kanya. Hindi naman siya nagkamali dahil nang mag-shower siya ay nasa likuran na niya si Sam. Palihim nitong tinititigan ang kanyang katawan at ini-imagine na hinahawakan ang maseselang parte ng katawan ni Nieng. Naramdaman ito ni Nieng kaya siya nagpanik, nang bumaba siya ay narinig niya si Sam na nasa loob ng bahay at nagkukunwari itong nakikipag-away sa lalaking nanloob kunwari sa kanila. Binigyan siya ni Sam ng gatas para kumalma siya pero nilagyan niya rin ito ng pampatulog. Umalis si Sam para magbantay umano sa nanloob habang si Nieng naman ay sinubukang tumawag kay Jack pero hindi gumagana ang telepono kaya na-realize niyang putol ang linya. Hindi rin nagtagal ay gumana na ang gamot na nilagay ni Sam kaya nakatulog na si Nieng. Kinaumagahan ay pinuntahan siya ni Sam at pinaghanda siya nito ng makakain. Ayaw naman niyang kumain dahil gusto niya munang pumunta sa mga pulis para sabihin ang nangyari. Para kumalma si Nieng ay nagpanggap si Sam na may kinakausap na siyang pulis sa telepono. Naalala naman ni Nieng na sira ang telepono kagabi kaya na-realize niyang nagsisinungaling sa kanya si Sam. Pinaalis niya ito at sinabing darating na rin si Jack pero alam ni Sam na nasa ibang bansa ito dahil planado pala ang pagpunta ni Sam sa kanilang bahay. Kanidnap rin pala nito si May kaya hindi na ito bumalik. Nagpanik si Nieng kaya sinubukan niyang umalis pero nakalak na lahat ng pintuan. Sinubukan din siyang pagsamantalahan ni Sam kaya kumuha siya ng fire poker para pigilan ito pero madali lang naman siyang ma-overpower ni Sam. Pinilit siya ni Sam na kumain ng tanghalian kahit hindi pa siya gutom at nang sinimulan niyang kainin ang hinanda nito ay sinabi ni Sam na niluto niya ang aso dahilan naman ng pagsusuka ni Nieng. Pumunta siya sa CR at dito siya nag-breakdown at nagsimulang sirain ang mga gamit sa loob. Pagkabalik niya sa kanyang kwarto ay nilapitan ulit siya ni Sam para ikwento dito ang asawa nito. Nalaman ni Sam na ayaw ng kanyang asawa na makipaglaro sa kanya ng injection game dahil may kabit pala ito. Ginawang katulong ni Sam si Nieng dahil minamessage siya nito habang nanonood ng TV. Habang ginagawa naman ito ni Nieng ay nag-iisip siya ng plano para makatakas. Nagpanggap siya na inaatake ng asthma at sinabing nasa bag ni May ang gamot. Pero nang kunin ni Sam ang gamot sa bag ni May ay wala itong laman dahil nakidnap na niya si May bago pa man ito makapunta sa drugstore. Dahil ayaw ni Sam na mamatay si Nieng dahil sa asthma ay bumili siya ng gamot pero nilock niya muna si Nieng sa isang closet. Nagawa namang may sanggat ni Nieng ang kanyang damit kaya nagawa niyang mabuksan ang pinto pagkaalis ni Sam. Kinuha niya ang kanyang mga susi pero lahat ito ay pinutol na ni Sam. Kaya kinuha na lang niya ang telepono sa ilalim ng couch pero lobat pala ito kaya nagsimula na siyang umiyak. Buti na lang ay naalala niyang may charger sa kanyang kwarto kaya dahan-dahan siyang umakyat para i-charge ang telepono. Sa mga oras na ito ay nakabalik na si Sam kaya nagpanik si Nieng at nahulog sa hagdan.
Para hindi makita ni Sam ang battery ng telepono ay nilagay niya ito sa kanyang ari kaya nakita siya ni Sam na hindi naghihinala sa kanyang plano. Sinamahan din siya ni Sam sa kanyang kwarto para makapagpahinga siya at dito na niya chinarge ang battery. Nang gabi ring iyon ay nagalit si Sam dahil nalaman niyang wala naman pala talagang asma si Nieng at ang gamot ay pagmamay-ari ni May. Dito na rin sinabi ni Sam na ang kabit ng kanyang asawa ay walang iba kundi si Jack na hindi naman pinaniwalaan ni Nieng. Ayon kay Sam ay naging doktor ng kanyang asawa si Jack. Pero 2 taon niyang tiniis ang affair ng dalawa dahil gusto niyang gumaling ang kanyang asawa. Pero namatay pa rin ito at ang hinala niya ay sinadya ni Jack ang pangyayari para hindi mabunyag ang kanyang pagtataksil kay Nieng. Dagdag pa ni Sam na malalaman din ni Nieng ang totoo kapag bumalik na si Jack. Nang nasa labas si Sam para manigarilyo ay may magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay at nakita sa kwarto si Nieng. Pinaalis niya ang magnanakaw gamit ang payong pero na-overpower siya nito at tinali sa kama. Hindi rin ito naniwala nang sabihin niya ang tungkol kay Sam dahil sa isip nito ay tinatakot lang niya ito para umalis. Bumaba ang magnanakaw para kumuha ng makakain at bumalik sa kwarto ni Nieng para pagsamantalahan siya. Kinagat ito ni Nieng para protektahan ang kanyang sarili kaya napaurong ang lalaki. Dito napansin ng lalaki na nakatayo na sa kanyang likuran si Sam at sinimulan na siya nitong bugbugin. Nang mawalan ng malay ang lalaki ay nag-doorbell na ang pulis para sunduin si May at pumunta sa concert. Nagpanggap si Sam na siya si Jack at sinabi sa pulis na umalis na si May. Nag-offer din si Sam dito ng inumin pero nagsimula ng mag-imbestiga ang pulis. Nakita niyang natutulog na si Nieng pero pinigilan siya ni Sam na pumasok dahil baka magising si Nieng na nagpapahinga na. Dito rin natin malalaman na ang nakahiga pala ay ang lalaking magnanakaw na patay na. Si Nieng naman ay nagawang makalabas kung saang closet siya nilagay ni Sam. Pero dahil nakatali ang kanyang kamay at paa ay nakaalis na ang pulis bago pa siya makababa sa hagdan. Nang makaalis na ang pulis ay nagawa namang makakuha ni Nieng ng gamit para tanggalin ang kanyang pagkakatali. Dumaan siya sa backdoor para makahingi ng tulong at unti-unti na ring bumabalik ang kanyang paningin. Nang makakita siya ng liwanag ay sinalubong niya ito. Pinasakay naman siya ng driver at nang maramdaman niya na babae ang driver ay kumalma na siya. Pero ito pala ang katawan ni May at ginagamit lang ito ni Sam para mapaniwala si Nieng. Bumalik ulit sila sa bahay habang ang pulis naman ay naalala ang photo roll na pinadevelop sa kanya ni May kaya tiningnan niya ito. Na-realize niyang ibang tao pala ang lalaking nagpakilala sa kanyang si Jack. Dahil dito ay bumalik kaagad ang pulis para tingnan kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Dito niya nakita si Nieng na nasa bathtub at nang tutulungan niya ito ay dumating naman si Sam para siya ay patayin. Dinala siya ni Sam sa living room at sinimulan na siyang pagsamantalahan. Noong una ay pumapalag pa siya dito, pero nagkunwari na rin siyang nagugustuhan niya ang ginagawa ni Sam para makuha niya ang baril na nasa couch. Hindi naman na niya nagawang makuha ang baril dahil biglang dumating si Jack. Dahil hindi naman pumapalag si Nieng ay inakala ni Jack na kabit niya si Sam. Nang magpapaliwanag si Nieng ay sinigawan siya ni Jack kaya nakakuha ng pagkakataon si Sam para kunin ang baril at barilin si Jack. Nang sinasaktan na ni Sam si Jack dahil sa ginawa nito sa kanyang asawa ay unti-unti nang nakakakita si Nieng. Kumuha siya ng fire poker para iligtas ang kanyang asawa pero hindi ito sapat para mapigilan si Sam sa ginagawa niya kay Jack. Kumuha si Nieng ng mga gamit para maghanda kay Sam. Nilagay niya ang thumbtack sa sahig at nang matapakan nito ni Sam ay sinurprise niya ito ng spray can at lighter para masunog ang mukha nito. Madali lang namang naubos ang spray kaya kumuha siya ng ibang gamit sa kusina at dito niya nagawang mahagisan ng powder sa mata si Sam kaya hindi siya nito makita ng maayos. Nagsindi ng apoy si Sam para makita niya si Nieng pero sinugod kaagad ito ni Nieng at sinaksak ng lapis at tumakbo paalis. Nang nasa living room na siya ay bumalik na talaga ang kanyang paningin pero nagpanggap pa rin siyang bulag para kusang lumapit sa kanya si Sam. Gumana naman ang kanyang plano at nagawa niyang mapukpok sa ulo si Sam gamit ang flower vase. Bumalik ulit siya sa kusina at kumuha ng beer in can para ilagay sa microwave at pumunta sa likuran ng pinto. Sinundan siya ni Sam at habang sinusubukan nitong buksan ang pinto ay sumabog na ang microwave. Nang akala niya ay ligtas na siya ay lumabas na siya pero buhay pa pala si Sam. Wala siyang choice kundi kunin ang fire poker para hampasin si Sam at umalis. Pagkabalik niya sa living room ay nakita niya si Jack at humihingi ito sa kanya ng pasensya dahil sa kanyang pagtataksil. Hindi naman tinanggap ni Nieng ang sorry ni Jack dahil ngayon ay isa na siyang mamamatay tao dahil pinatay na niya si Sam. Pero nang lumapit siya kay Jack ay si Sam pala ang nagsasalita at nagpanggap lang itong si Jack. Sa mga oras na ito ay hindi na nagpigil si Nieng at pinatay na nga ng tuluyan si Sam.
Pagkalipas ng ilang buwan ay namumuhay na si Nieng bilang isang independent woman. Dito na rin nagtatapos ang movie na 3 Days of a Blind Girl. Maraming salamat sa panunood.